ang isang tao walang pahinga, tandaan niyo po ha, kapag ang isang tao walang pahinga, tapos gutom, hindi talaga makakapag-isip ng tama yan. Hindi makakapag-isip ng malinaw yan. Minsan di ba, yung simple solution, hindi natin ginagawa. Hindi mo masosolve ang problema ng pamilya mo at once. Minsan hindi ikaw ang sosolve niyan. Pero dahil gustong-gusto mo na ikaw ang mag-solve, napapagod ka na. Pues, kung pagod ka na, ang sasabihin ko lang sa iyo, matulog ka. Pagkatapos mo matulog, kumain ka para lumakas ka ulit. Kasi, di ba, ito yung ginawa ni Elijah. No? Matapos siyang patulugin, ginising siya ng anghel, di ba? Suddenly, the angel woke him up and ordered him to eat and drink the food God has prepared for him. He has to eat this food to give him energy while he continues with his journey and his mission. Hindi patapos ang mission mo. So bakit ka susuko? Pahinga lang. Matulog, kumain. Ang problema kasi natin, di ba? No? Pagod na tayo, pero lalo pa tayong nagpapagod. Kasi yung akala natin, di ba? Yung akala natin, yung mamasyal ka, magliwaliw ka, akala natin yun na yung solusyon eh. Kaya nga, even Sunday, the Eucharistic celebration natin, we even compromise yung pag-attend natin ng misa kasi ginagamit natin, ang dami akong problema, pagod ako, I need to be alone, kailangan kong magpakalayo, kaya kahit si Jesus nilalayuan natin. Natulog ka lang, lumayo ka lang, yung sabi, kumain ka. May binibigay na pagkain ng Diyos para lumakas ka. Pero lagi nating ina-underestimate ang misa. Minsan nga, sinasabi pa natin, mahirap po i-spiritualize ang depression. Kaya lang, inaalis natin yung spiritual aspect na dapat din makatulong sa atin para maharap natin yung mga anxieties, mga depression natin. So, yung pagkain na binibigay ng Diyos, courage, tapang ang binibigay nito sa atin. Tapang na babangon ka ulit, gigising ka ulit, at haharapin mo ulit. In the second reading, ano ba yung dulot ng bread of life na ito? Change. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Diba? Bakit ba nagkakaroon ng hatred? Bakit nagkakaroon ng bitterness, anger, shouting, pagre-rebelde? Bakit nagkakaroon nun? Kasi meron tayong mga kagutuman na hinahanap talaga natin na hindi natin makita-kita. To the point na we abuse other people, we manipulate other people. Kasi akala natin makukuha natin yung saya. Akala natin mababago nito yung buhay natin. Pero hindi wala So, yung bread na binibigay sa atin ni Jesus sa bawat pagdalo natin sa misa can change our lives, can change our attitude, can change our behavior. Kung pagtutuunan lang natin ng pansin. And especially, as we heard in our gospel, it is faith. Sabihin nyo nga po, faith. So hanggat hindi mo ginagamit ang pananampalataya natin, wala talagang mangyayari. Kahit ilang tinapay pa ng pirasong tinapay ang kainin mo, without faith, it's nothing. It will not change you. It will not give you courage. So, importante po yun. No? So, sana po, nininourish tayo by the Word of God. Kanina, sa mga sharing ninyo, bago magmisa, and now,
as we continue our gathering with the celebration, sana po kumain kayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka mamaya. Hindi dyan sa mga Chinese restaurant, no? Ito, kumain ka dito. Tigilan mo na yung I am unworthy because nobody is worthy, even I. Ano man yung dahilan mo, bakit hindi ka tumatanggap ng Eucharist, ano man ang dahilan mo, itigil mo na yan. Kasi hindi naman nag-iimbita si Jesus para lamang sa mga worthy. Lahat tayo unworthy. Pero gusto niyang kumain tayo. Para eventually, yung sinasabi natin mga reasons, I am not worthy to receive you, Lord. Kaya dito lang ako. Yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para pagdating ng araw, masabi na natin na salamat sa Diyos, my unworthiness ay hindi naging hadlang para ipagdamot niya ang kanyang sarili sa atin. Amen?